Hello and welcome back to the second episode of Sidlak Campfire Stories. We're here behind the chapel right now and I'm here with Drew, our second host, and Ava, our guest. So Drew, ano ba yung topic natin today? Ang topic natin today para sa ating sa Black Campfire Stories ay journalists navigating political impact as media practitioners. So dito kasi may mga hinanda kami tanong para sa ating guest at syempre para rin sa ating host. Para syempre may pag-uusapan tayo. So how does being media literate help an individual amidst different political propaganda online? Si Ava muna bilang ka-block nating Para sa akin, kasi, syempre dahil isa kang media literate, alam mo na yung pasikot-sikot ng mga balita. Ando na yung sense na may alam ka na sa kung ano talaga yung totoo at sa hindi. Even though, kunwari, nasa posisyon ka na hindi mo talaga pwedeng sabihin straight to the point yung totoo kasi trabaho mo at malalagay sa alanganin yung company mo. Ang pagiging media literate, wait. Go lang. No pressure. Kumbaga malaki siyang tulong sa mga political propaganda kasi nga, ayun, alam mo na kung ano yung paniniwalaan mo at alam mo na yung pagbabasihan mo kung paano mo rin siya i-deliver sa mga tao, kung paano mo ikakalat sa mga tao. Kasi hindi naman tayo journalist lang para sa sarili natin. We're journalists for the people. Yun naman talaga yung pinaka-essence ng pagiging journalist, for the people. So, kung ano mang political propaganda yan, kung alam mo kung ano yung para sa masa or para sa tao talaga, gamitin mo yung pagiging media literate mo. Kung paano siya magiging aligned, kumbaga, sa dinideliver mo na balita na connected dun sa mga political propaganda. So yun, totoo rin yun no, na kapag journalist na kailangan ginagamit mo yung knowledge mo, magiging media literate mo, since yun nga talagang pinag-aaralan natin para sa masa. And I think naman para sa akin, since nasabi niya na yung point ng isang journalist, sa akin naman yung bilang viewer na media literate. Malaking sakop kasi yung pagiging media literate. Yes. Kasama rin yung education natin. Since ka maraming historical distortions, especially in our country, kailangan may alam tayo sa history bago tayo maging media literate right now. Kasi kung makikinig lang tayo sa mga, well, although maraming media companies naman talaga na sabi ng totoo or pinapakalat talaga yung katotohanan. However, maraming mga tao and maraming mga, how do I say this? Organization? Or groups. Oo, yun. Yung mga pinipilit talaga yung historical distortions. Yes, hindi natin din talaga maiiwasan kasi yung iba, parang nagiging for the profit lang. Hindi natin maiiwasan yun. So, kahit na bilang mga journalist din sila, na kasamahan natin, hindi natin sila mapagtatanggol sa pagiging gano'n nila. Kasi hindi naman talaga maiiwasan sa media yung pagkakaroon ng for profit, diba? I think matatap din natin yung ethical dilemma dito sa part ng media. Kasi nga, if for the profit ng ginagawa natin, anong sense ng pagiging media practitioner natin? Kasi nga, ang pagiging media practitioner, babalik ka sa pinag-aralan mo talaga na for the people talaga siya. Kung pinasok mo siya ng wala kang goal na mag-serve sa tao, ano pa yung pinasok mo na yun, di ba? Ayan. How about you? Para sa akin naman, may nagawa akong report recently for yung journalism ethics kasi may example ako. Tapos, ayun, may report ako where I find that most websites that post news, traffic-driven, kung saan yung articles nila, may mga bonuses yung mga writers depending on how many clicks their articles get. So parang part na rin yun ng propaganda where you have to intentionally make something more interesting or something more inflammatory just to get more views. Tapos, ayun, parang para sa akin, it's so easy to just take stuff at face value kasi ganun din ako dati where I would just consume media and
wala. Yung mga simpleng information, I don't need to doubt this at all. Pero ngayon, since media practitioners na nga tayo, or practicing to be, you learn to take everything with a grain of salt, even though from verifiable source siya. You need to get a grasp of the whole story. Pero, ayun lang para sa akin. Back to you, Drew. Yes. So, since tapos na tayo sa una nating question na inanda para sa ating dearest guest. Ang pangalawa naman nating question is, what were your thoughts on politics being promoted in media before as a viewer and after now as an aspiring journalist? Before, syempre, kung ano lang talaga yung nakikita mo. Kasi, syempre, wala ka pang background, hindi mo pa pinag-aaralan. As in, kung ano lang talaga yung makikita mo, surface level lang, kumbaga. Ngayon na, pinag-aaralan na natin kung paano maging isang media practitioner, parte din ng pinag-aaralan natin ay yung politics mismo. So, hindi lang tayo nag-aaral na kung paano maging ganito na journalist. Meron din tayong mga pinag-aaralan na politics. Doon, mas namumulat ako, kumbaga. Tapos, mas nagkakaroon ako ng drive compared dati. Kasi nga, napapanood ko lang siya na para sa akin, okay, ganito pala yan. Siyempre, madali lang na mapaniwala kapag napapanood mo lang, wala ka talagang background, hindi mo siya napag-aaralan. Pero ngayong unti-unti ko na siyang napag-aaralan, yun nga, mas namumulat na ako. So, kapag nanonood pa rin ako ng balita or nagbabasa ako ng balita, mas, mas cautious or alam mo yung mas binabantayan mo na talaga kung totoo ba to or hindi. And mas nagkakaroon ka ng drive na mag-delve deeper dun sa mga ibinabalita. Na parang kumbaga, nagkakaroon ka ng urge na mag-research pa tungkol dito. Kasi kung ganito yung sinasabi sa balita, kailangan ko pa ng mga sources na mas mapaniniwala ako. Kasi ganun yung pinag-aaralan natin. Kailangan natin ng maraming sources para mas maging credible yung balita natin. Ayan. Actually nga, taking the question more broadly, kasi para sa akin, media for the most part has been about TV shows and movies. Tapos para sa akin nga, I think a turning point in my life when I learned that media wasn't just fun cartoons or movies was I was watching this video and someone had mentioned that the original King Kong movie, isipin nyo, King Kong movie was about a large gorilla in New York City kidnapping a woman. Tapos, I soon learned in that same video that King Kong was an allegory for the slave trade in America. Ayun yung diba? Yun din yung reaction ko. Paano nila na-connect yun? It's just a monkey in New York City. Pero, ever since that point, I started learning more about media and parang mas nag-broaden yun. Ayun nga yung sinabi ni Ava where your senses are more keen to like figuring out details tapos like wanting to know more about the whole story behind it. Pati nga yung isang example is Godzilla. Giant lizard, diba? Wrecks the city. Pero Godzilla pala and all of its iterations are about the different famines of war where Godzilla's nuclear war, famine, diba? Or even let's say yung pinaka hobby ko is Gundam. It's about war and the effects it has on children, about drafting children into war and what it does to breed hate. Or maybe Attack on Titan, yung most recent example. It's more face value in politics niya, pero it's also the same story. It's about teaching children about war and hate and how if we perpetuate that hate to our children, nothing gets solved and everyone just continues to hate and die. Kaya parang ang ganda talaga ng media, especially when it comes to politics. Kasi you can't separate the two. Kasi even making art is inherently a political process. So, ayun para sa akin. Ngayon ko lang narinig yun. Pero kasi, diba si King Kong as... Ano yung inanin niya? King Kong was about the American slave trade. Slave trade. Pero kasi mabait si King Kong sa movie, diba? Diba nakakapagtaka talaga, pero the way they explained it really just made sense. Tas parang, may story pa nga yun about how an American teacher connected
King Kong to the black slave trade. Even though hindi yun originally yung intention ng filmmakers, naging ganun na yung adaptation or like understanding ng mga tao, especially mga film critics, ganun. So, ganun siya. And this just proves the fact na hindi talaga isolated ang media news. Malaki yung Sobrang range. broad. Sobrang broad ng media. And sometimes may overlap yung dalawa. Yeah. And actually, hindi na siya sometimes. Almost all. Always siya. Always siya kasi everything is political naman as well. Madali lang siyang sabihin. Pero kasi kapag nag-sink in sa yung fact na everything is You start seeing it everywhere, Doon no? ka na talaga mas, nakaroon ka na talaga ng, oh my What? God. Ganun. Diba? So, on to our last question now. How can journalists set aside personal preferences to present a balanced view of political issues without allowing their emotions to influence the coverage? Magandang tanong yan. Nag-ready talaga Parang siya. sa naaalala ko, kay Sir Presto ata, napag-aralan natin yung about sa emotions. Hindi ko ganun ka-sure, pero sa natatandaan ko, hindi naman kasi natin maiwasan na maging emotional or maapektuhan yung emosyon natin sa mga binabalita natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, parang meron ka ng Bias. oo, parang nagiging bias ka na kasi example, ang binabalita natin ay ang pamilya ng nasunugan. Siyempre, mas mararamdaman nila na komportable sila sa'yo kung ipaparamdam mo yung emosyon sa kanila. Hindi naman necessarily kailangan kang humahagol-gol ka sa harap nila, oh, kawawa naman, ganito. Siyempre, dapat professional pa rin. Pero, malalaman mo naman yun na kapag yung isang tao ay may empathy at compassionate, so mas magiging komportable ka talaga na, kunwari, interviewin mo yung isang member ng pamilya, mas magiging komportable ka kung nilalabas mo yung emosyon mo. Hindi naman nga dahil doon ay magiging bias ka na. Sa usapin naman na political, hindi pa rin naman mali na maglabas ng emosyon. Pero, ayun, kailangan pa rin talaga, may limit. At maging professional pa rin. Kasi syempre, marami din ang nanonood sa'yo. So, syempre, mas kung pinapanood ka nila tapos papakita ka ng emosyon mo at nagpapakita siya na biased ka, madali kang atakihin. Syempre, madadala ka rin nun sa pahamak kasi napapanood ka ng marami or nababasa siya ng marami. Kunwari, na nandun yung emosyon mo dun sa sinulat mo. Pwede yun maging factor nga na magdala sa'yo sa kapahamakan, sa sa media na kinabibilangan mo. Pero yun nga, hindi naman dahil naglalabas tayo ng emosyon bilang journalist ay bias na agad tayo. Kasi hindi naman mawawala sa tao yung Bias. tsaka hindi naman tayo robot eh. Hindi naman tayo AI na hindi makakapaglabas ng emosyon. Mailalabas at mailalabas natin yan. Siguro lang talaga, maibabalance out natin siya na maging professional pa rin tayo kasi nagre-rely din sa atin yung mga tao. So, ayun, balance out lang ng emosyon pero hindi dahil hindi ka na pwede maging bias, wala ka ng sariling preference. Meron ka pa rin, pero syempre nga, be professional pa rin. Ayun. Pero kung, kunwari, yung mga ginagawa ng mga alternative media ngayon, na-justify niya yung pagiging, kumbaga, biased eh. Kasi, dahil nga ang media is for the people, journalist is for the people, ayun, for the truth, nilalabas talaga nila yung katotohanan kung sino talaga yung mga pinagsasamantalahan. Masabihan man sila ng bias dito, dahil ito lang ang nilalabas nila kasi yun yung totoo. Yun yung nararanasan talaga ng maraming Pilipino, ng mga magsasaka, ng mga manggagawa. So, depende pa rin talaga yung pagiging bias. Kung alam mong sobrang natatapakan na rin yung karapatan, yung pagkakakilanlan o dignidad ng mga tao, ng maraming tao, ng mga Pilipino, ng mga
ng mga nasa laylayan, syempre, nandun pa rin yung urge dapat na mag-step up ka. Kasi nga, journalism is for the people. Yun. Bitch. Hindi, pero kasi, yung pagiging journalist kasi natin, hindi lang naman talaga tayo professional. Tama naman talaga sa iyo. Hindi talaga tayo absolutely objective. Kasi walang absolute objectivity sa, lalo na sa atin, as a journalist. Kasi, tao rin naman tayo. And yung pagiging somehow subjective or emotional natin sa mga coverage natin sa news, ay nakakatulong din siya in a way. Kasi nga, human connection yun eh. Human emotion yung kailangan natin ipakita or iparamdam sa tao para mas engaging siya, para mas kapatid-paniwala siya. Kasi, madaling sabihin yung mga masasakit na mga nangyari. Kunyari, disclaimer, sorry. Kunyari, may mga namatay. Madali lang siya pakinggan. Pero kasi pag binigyan mo siya ng emotion, mas ganun nararamdaman ng tao din nung nanonood sa'yo at yung nandun mismo sa lugar na pinagbabalitaan mo. so yun, yung pagiging subjective natin naman, hindi naman siya totally masama. Although kapag super subjective ka, syempre sobrang masama yun. Kasi sobrang yun nga, di ba? Lahat ng sobra ay masama. Pero not all the time talaga. Basta balance out lang din. Balance talaga siya. Yeah. Saka, bias naman talaga tayo eh. Bias at katotohanan. Para sa akin, ano nga yung turo ni Sir Suyat, which kind of opened my eyes kasi it's so easy to like tell incoming journalists na dapat objective sinusulat mo without knowing what it means. Objectivity doesn't really mean the absence of subjectivity. It's more of professional courtesy to bring both sides of the story. Na you can still feel what you want to feel and in some sense bring that across to your story. Pero you cannot let it overtake your story and let your story be totally one-sided. You still have to you have to do your due diligence and reporting on both sides. Pero you can still feel the way you feel. Kasi let's be real, may journalists ba talaga na walang subjectivity ng kahit ano? And at that point, aren't they just writers instead of just journalists? Kasi obviously, you need to go out there. No one really just consumes news and feels nothing. Kasi ayun yung yun yung true objectivity if you feel nothing, which is kind of bad. Just stating it there na, imposible yun. Pero ayun yung para sa akin. And we shouldn't focus so much on staying objective kasi yun yung nakakasira sa stories natin. Although, we still have to practice it. This objectivity mantra can be more detrimental than helpful in the long run. Pero ayun yung para sa akin. Tsaka ayun nga, pag sobra kang nagiging objective, parang dahil nasa isip mo na maging professional, nasa isip mo na lang na maging objective, nawawala na rin talaga yung essence ng pagiging journalist. Which is, yun nga, babalik ulit tayo, journalism is for the people. Yeah. Saka never forget that you're also one of the people. Diba? So, dapat yung sinusulat mo, may human essence pa. Yes. Instead of losing it altogether. Pero I think that's the end of our podcast. No, yun yung last question. Ayun. Thank you so much for coming on, Ava. And Drew, Thank you, our guys. first time host. Ava, may parting words ka ba para sa mga viewers natin? Gusto mo parting song? Siguro, for me, ang pagiging journalist, hindi lang natin basta inaaral. Hindi lang dahil gusto natin magsulat. Lagi natin iisipin, minimum na ginagawa natin to kasi pangarap natin, kasi gusto nga natin magsulat, gusto natin makita sa harap ng TV. Pero ang maximum niyan, ilalagay lagi natin sa isip natin na kaya tayo naging journalist is para sa mga tao, para sa masa, para sa katotohanan, para i-deliver kung ano ba yung dapat na malaman ng mga tao, kung ano dapat yung naririnig nila para mas namumulat sila at mas na-educate sila. Yun. So, yeah, guys. Thank you guys so much for watching the second episode of Sidla Campfire Stories. We hope you tune in next month for our next episode. And again, this is Ava, this is Drew, and this is GC. Thank you so much for watching. Goodbye!